Kamusta? Abala ka ba? May meeting ka ba? Tanong ni Andres sa kanyang matalik na kaibigan mula pa high school, si Carlos, habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo. Si Carlos ay abala sa pagbabasa ng isang papel. Susunod na lang ako mamaya sa inyo, sagot ni Carlos, na tila nahahabag sa kanyang gawain. Anak ng ina, lagi mo na lang sinasabi yan. Maraming mga babae doon. Ipapakilala kita. Hindi ka na ba mabata? Wala ka pang girlfriend, pamimilit ni Andres, na may ngiti sa kanyang mukha, tila nag-aalok ng isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Umalis ka na muna dyan. May meeting pa akong pupuntahan, sagot ni Carlos, na may halong pagod. Nang makalabas sila sa kanilang gusali, agad na sinuot ni Carlos ang kanyang sunglasses upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa matinding sikat ng araw. Hindi tayo nabubuhay para sa trabaho lamang, Carlos. Sumama ka na, pangungulit pa ni Andres, puno ng sigla. Nasa akin ba ang pera mo at hindi ka makapunta sa bar ng mag-isa? Tanong ni Carlos, na tila nagiging seryoso. Inaalala lang kita. Nagseselos na nga ako sa trabaho mo. Lagi na lang yan ang inaatupag mo, at napapabayaan mo na ang pagkakaibigan natin, sagot ni Andres, na may bakas ng pagkabahala sa kanyang tono. Napakunot ang noo ni Carlos nang makita ang kanyang kaibigan na biglang ngumuso at nagpakyut na parang isang aso. Kinikilabutan ako sa mukha mo, giit ni Carlos, na nagsimulang maglakad patungo sa parking lot, ngunit hinarang siya ni Andres. Huwag mong sabihing binabaon mo ang sarili mo sa trabaho dahil hindi ka pa nakakapag-move on sa ex-girlfriend mo, pang-asar ni Andres, na may halong biro. Huwag mo nang isali ang nananahimik na tao dito. 8 years na ang nakakalipas, malamang ay may pamilya na si Isabela. Kaya pwede ba, tumahimik ka na dyan, sanggal ni Carlos, na tila nagagalit. Pero sa kalooban mo, nasasaktan ka pa rin. Gago ka kasi, hindi mo sineryoso, puna ni Andres, na tila nagmamalasakit. Napatigil si Carlos sa kanyang paglalakad at sinipa ang kaibigan. Siya lang ang sineryoso ko. Nagkasundo kaming maghiwalay dahil hindi kami pareho ng gustong gawin at hindi kami nagkakasundo. Hindi namin maintindihan ang mga prioridad ng isa't isa, depensa ni Carlos, na may halong lungkot. Huwag kang iiyak, di ka naman mabiro. Ikaw din. Makikita ng mga tauhan mo na ang kanilang president ay mainitan ng ulo, biro pa ni Andres, na nagtatangkang pag-aanin ang sitwasyon. Walang yakap kasi, banat ni Carlos. Sama ka na, tanong ni Andres sa kanyang kaibigan. Mamaya, tatawagan na lang kita, sagot ni Carlos, na tila nag-aalinlangan. Hi, sir. Pili po kayo ng candy, magalang na alok ng batang lalaki sa magkaibigan, na nagbigay ng ngiti sa kanilang mga labi. Huwag mong ailapit ang hawak mong candy, baka madumihan kami, mahinahong sinabi ni Andres sa batang may dalang plastik na mga candy. Tinulak naman ni Carlos ang kanyang kaibigan, huwag mong pansinin yan. Kulang lang sa tulog ang kaibigan ko. Magkano ba yung candy mo? Tanong ni Carlos sa bata, na may ngiti sa kanyang mukha. 10 Philippine pesos lang po ang isang plastic, masiglang sagot ng bata. Kumuha si Carlos ng 1,000 mula sa kanyang wallet at ibinigay ito sa batang lalaki. Wala po akong barya, sagot ng bata, na nagdulot ng ngiti kay Carlos. Keep the change, sabi ni Carlos habang kinuha ang candy at umalis na ang dalawa. Alam mo, ipangsusugal lang ng bata yun, puna ni Andres, na tila nag-aalala. Lagi ko siyang nakikita sa labas ng building. Natutuwa ako sa kanya at mukhang hindi siya gaya ng ibang bata sa kalsada na pasaway. Saka, huwag mong igaya sa iyo, palibhasa nung bata ka, sag-alero ka na, banat ni Carlos, na may halong biro. Tawag doon, business-minded, natatawang sagot ni Andres. Kainin mo na nga lang yang lahat ng candy na to para tumino naman yang utak mo, natatawang saad ni Carlos. Simula nang maging president siya ng kanilang kumpanya, naging abala si Carlos sa trabaho. Wala na siyang panahon para mamasyal, kaya paminsan-minsan, pinipilit siya ni Andres na uminom kahit minsan. Wala nang pinagkakaabalahan ng binata kundi ang trabaho. Kinabukasan, ganoon pa rin ang kanilang routine. Hinahatid niya ang chairman at ang kanyang ama sa labas ng building. Mag-ingat po kayo sa biyahe, Papa, paalam ni Carlos sa kanyang ama, na nagbukas ng pinto ng kotse para sa kanya. Mag-iingat talaga ako. Hindi pa ako pwedeng mawala nang wala akong nakikitang apo sa iyo, nakangiting sagot ni Rafael, ang kanyang ama.
Sige na, Papa, baka malate ka sa meeting mo, sagot ng binata. Nang makapasok ang chairman, agad na sinarado ni Carlos ang pinto at pinanood ang kanyang ama na umalis bago siya naglakad pabalik sa opisina. Napatingin si Carlos sa kanyang kamay na may isang bagay na damaykit doon. Ano to? Tak-ang tanong ni Carlos nang bigyan siya ng plastic ng candy ng bata. Candy po, masiglang sagot ng bata. Napangiti si Carlos at umupo para pantayan ang bata. Binalik niya ang plastic ng candy. Next time na lang, wala akong dalang pera saad ni Carlos. Hinawakan ng bata ang kamay ng binata at binalik ang candy sa kamay ni Carlos. Bigay ko na po yan sa inyo kasi mabait po kayo sa akin, paliwanag ng bata. Lumawak ang ngiti ni Carlos sa kanyang labi. Hahawakan pa sana niya ang ulo ng bata nang umiwas ito sa kanyang kamay. Magugulo po yung buhok ko, saad ng bata, na nagdulot ng tawa kay Carlos. Parehas tayo. Ayaw nating nagugulo ang buhok, sagot niya. Anong pangalan mo? Miguel Flores po pangalan ko, sagot ng bata. Nice meeting you, young man. Anyway, hindi ka ba nag-aaral? Tanong ni Carlos. Gagaling po yung pasok ko, sagot sa kanya ng bata. Napatango si Carlos at tumayo. Gusto niya pang makausap ang bata pero kailangan na niyang bumalik. My name is Carlos, pagpapakilala ni Carlos sa bata. Nice meeting niyo po, Sir Carlos, sagot ni Luis. Don't call me sir, call me Mr. Pogi, biro ni Carlos, na nagdulot ng tawanan. Ako rin, Pogi, sagot naman ni Luis, na nagbigay ng ngiti kay Carlos. Hindi mawala ang ngiti ng binata sa kanyang labi dahil sa bata. Okay, little Pogi, kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Mag-ingat ka sa daan, and thank you sa candy, paalam ni Carlos. Bye-bye, Mr. Pogi. Tumalikod ang binata, dala ang plastic ng candy, upang pumasok sa loob ng building. Walang hilig si Carlos sa mga bata, ngunit sa tuwing nakikita niya si Luis, iba ang pakiramdam niya. Sumakay si Carlos sa elevator habang nakatingin sa plastic ng candy. Kailangan ko na yatang magkaanak. Nagkakahilig na ako sa bata, saad niya sa sarili, sabay hinga ng malalim. Tuwing nakikita siya ni Luis, binibigyan siya nito ng candy kahit walang bayad, na lalo pang ikinatuwa ni Carlos. Ngayon ay nasa bar siya. Ito ay hindi yung bar na maingay, masyadong kalmado ang lugar, na tama lang sa kanya dahil ayaw niya sa maingay na kapaligiran. Bakit kaya hindi maintindihan ni Princess na busy ako sa trabaho ko? Reklamo ng kasama niyang si Andres. Napangisi si Carlos. Wala man sila sa maingay na bar, may maingay namang kasama. Baka gusto ka ng palitan, yan lang ang way niya para maghiwalay kayo, biro ni Carlos. Swerte niya sa akin pogi na, mayaman pa. Saka di ako iiwan ito, ano? Patay na patay sa akin yan natatawang saad ni Andres. Ilang taon mo na yang niloloko, tanong ni Carlos. Ako ang pinaka-loyal at faithful sa earth, kahit may sayad ito sa ulo. Love ko to. Napainom na lang si Carlos ng alak dahil bigla siyang nag-curse sa kaibigan niya. Tumahimik ka na nga lang. Kinikilabutan ako sa iyo, sagot ni Carlos. Don't tell me, nai-inlove ka na sa akin, tanong ni Andres. Ang kapal mo ikaw yung may pagnanasa sa akin. Ganda pa naman ang katawan ko at ang gwapo ko, banat ni Carlos. Dahil sa ingay ng dalawa, pati ibang customer ay napapatingin na sa kanila. Tumahimik ka na, baka pinagkakamalan na tayong bakla dito, bulong ni Carlos. Tumahimik ang dalawa at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga trabaho hanggang sa kailangan na nilang umuwi. Hindi naman sila nagpapakalasing ng sobra dahil pareho silang may trabaho ng maaga, ngunit habang nasa biyahe si Carlos, mabilis niyang naapakan ang preno ng kotse nang makita niya ang isang babaeng matagal nang hindi nakikita. Nasa kabilang kalsada ito, pero sigurado ang binata na si Isabela yun, nag-aabang ng masasakyan. Nais sanang makausap ni Carlos ang dalaga upang kumustahin siya, ngunit nang makababa siya sa kotse, siya namang pagsakay ng bus ni Isabela. Sa halip, sumakay na si Carlos pabalik sa kanyang kotse at huminga ng malalim, nag-iisip. 8 taon tayong hindi nagkita, ngunit 8 segundo lang ang tinagal ng ating muling pagkikita, saad niya sa sarili, na puno ng pagninilay-nilay. Halos walang tulog si Carlos dahil hindi maalis sa kanyang isip ang mga pangyayari kagabi. Kumusta na kaya siya? Tanong niya sa sarili, puno ng pag-aalala. Dahil wala namang magawa si Carlos sa kanyang opisina,
nagpa siya siyang lumabas upang maghanap ng makakain. Hindi siya naghahangad ng espesyal na treto, kumakain siya sa mga lugar kung saan kumakain ang kanyang mga tauhan. Wala rin siyang ugaling palautos. Sa kanyang paglabas ng building, napansin agad niya si Luis na nagtitinda ng mga candy. Natutuwa siya sa bata dahil kahit maliit pa ito, sanay na itong magnegosyo. Naalala niya ang kanyang kabataan, kung saan madalas siyang nagbebenta ng tsokolate sa kanyang mga kaklase, ginagawa lamang ito dahil sa pagkabor. Mr. Pogi, tawag sa kanya ni Luis, na nagdulot ng ngiti kay Carlos. Bakit ang aga mo? Wala ka bang pasok? Tanong ni Carlos sa bata. Sabado ngayon, kaya wala po kaming pasok, nakangiting sagot ni Luis. Gusto mo bang samahan akong kumain dyan lang sa kabilang kalsada? Alok ni Carlos. Uuwi na rin po ako. Half day lang kasi si mama sa trabaho, kaya baka mapag-alitan ako kapag wala ako sa bahay, sagot ni Luis. Sige, next time na lang, saad ni Carlos sa bata, na may halong pag-unawa. Bye, Mr. Pogi, paalam ng bata. Nagdesisyon si Carlos na kumain na lang mag-isa. Sa paglipas ng araw, pumunta si Carlos sa lugar kung saan niya nakita si Isabela. Nagbabakasakali siya na muli silang magkikita, ngunit habang lumalalim ang gabi, wala siyang nakita kaya nagpasya na lamang siyang umuwi at magpahinga. Pagdating ng Lunes, karaniwan ay abala ang binata at naglalakbay sa iba't ibang lugar para makipag-meeting sa kanilang mga stakeholder. Nagmamadali siyang naglakad kasama ang kanyang sekretarya, tinatalakay ang mga kailangan nilang gawin. Ngunit bago siya makasakay ng kotse, nakita niya si Luis mula sa kalayuan na may kausap na matanda. Nagkasalubong ang kilay ni Carlos nang biglang tinapon ng lalaki ang mga candy na paninda ni Luis. Sir, kailangan na po nating umalis, sabi ng kanyang sekretarya nang balak sanang lapitan ni Carlos ang bata. Nakita niyang umiiyak si Luis, ngunit dahil sa kanyang mga nakatakdang gawain, sumakay na siya sa kanyang kotse. Sa buong meeting, ang umiiyak na mukha ni Luis ang patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Kinabukasan, inabangan ni Carlos si Luis sa labas ng kanyang building. Halos kalahating oras siyang naghintay at nang makita niyang padating na si Luis, napangiti siya. Pero nawala ang kanyang ngiti nang may mga batang biglang umagaw sa candy nito. Ano ba? Ibalik niyo sa akin yan. Sabi ni Papa, kumuha lang daw kami ng candy, sagot ni Luis sa mga bata na sa tingin ni Carlos ay mas matanda sa kanya. Nilapitan ni Carlos ang mga bata at inagaw ang candy mula sa bully. Sa susunod na agawin mo pa ang tinda niya, ikaw ang aitat-inde ko, naiintindihan mo, banta ni Carlos sa bata. Isusumbong kita sa tatay ko, iyak ng bata sabay takbo. Napansin ni Carlos na may luha sa mata ni Luis kaya kumuha siya ng panyo. Huwag mong iiyakan yung mga batang yun, saad ni Carlos, na puno ng malasakit. Lagi kasi nila akong inaasar na wala daw akong tatay, umiiyak na sagot ni Luis. Binuhat ni Carlos ang bata, na sa tingin niya ay nasa 7 taong gulang pa lamang, kaya hindi ito ganoon kabigat. Sabihin mo na ako ang tatay mo, at kapag meron pang umawi sa'yo, dito isumbong mo sa akin. Sunod-sunod na palakpak ang narinig ni Carlos mula sa kanyang likuran at nakita ang kanyang kaibigan na si Andres. Hinahanap kita sa opisina mo. Heto ka pala't nagpapakabayaning tatay sa pool ube, biro ni Andres sa kanyang kaibigan. Bakit umiiyak si little boy? Wait, pinagdikit ni Andres ang mukha ni Carlos at Luis. Pwede kayong maging mag-ama, hawig kayo, biro pa niya. Binabanan ni Carlos ang bata at napansin din niyang may sugat sa tuhod ni Luis. Sinong may gawa niyan? Tanong ni Carlos na puno ng pag-aalala. Yung matanda kahapon, tatay ni Jerome. Inagaw nila yung candy ko, nakangusong saad ni Luis. Bata, pinapatulan ho. Little boy, ituro mo lang sa akin kung sino yun at susuntukin ko yung pagmumukha, saad ni Andres. Tumigil ka nga, Andres, seryosong sabi ni Carlos. Biglang nakaramdam ng inis si Carlos at tila umiinit ang kanyang ulo dahil sa nalaman. Kalma, bakit parang magliliyab ka na? Bumalik na tayo sa opisina, aya ni Andres sa kanyang kaibigan. Umuwi ka, bibilhin ko na lahat ng tinda mo, saad ni Carlos sa bata. Papa, yan oh. Ibebenta daw niya ako, sumbong ng bata. Biglang tumakbo si Luis papunta sa likod ni Carlos upang magtago. Bakit mo pinaiyak ang anak ko? Ang bata-bata pinapatulan mo, sigaw ng lalaki kay Carlos. Kumalma ka, Manong. Hindi mo yata kilala yung sinisigawan mo,
Awat ni Andres sa lalaki. Tumahimik ka, gusto mo bang kayong ibenta ako, banta ng lalaki. Lumayo na si Andres. Okay, bahala ka. Huwag mo akong sisisihin kapag may mangyaring masama sa'yo, saad ni Andres. Mag-sorry ka kay Luis at bayaran mo yung mga kinuha mong candy sa kanya kahapon, seryosong utos ni Carlos. Bakit ko naman gagawin yun, matapang na wika ng lalaki. Hinarap ni Carlos si Luis at pinatalikod ito. Alam na ni Andres ang susunod na mangyayari kaya binuhat niya ang bata. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Carlos sa lalaki dahilan ng pagtamba nito. Ayoko nang malaman na nalalapit ka pa kay Luis. Hindi lang yan ang makukuha mo, banta ni Carlos. Tumalikod siya at lalapitan na sana si Luis, ngunit tumayo ang lalaki upang sugurin si Carlos. Isang malakas na sipa sa dibdib ang ginawa ni Carlos. Binalaan na kasi kita, black belter sa taekwondo yan, saad ni Andres. Umalis na sila sa lugar at pinapasok ni Carlos si Luis sa kanyang building upang doon muna ito. Kapag ginulo ka pa ng lalaking yun, sabihin mo sa akin, saad ni Carlos sa bata. Sige po, masayang sagot ng bata. Kumuha si Carlos ng first aid upang gamutin ang sugat ng bata. Ilang oras nang tumambay si Luis sa office ng binata hanggang sa kailangan ng umuwi ng bata. Bakit parang ang lapit mo sa batang yun? Takang tanong ni Andres. Hindi ko alam. Siguro dahil gusto ako kaya lumapit sa akin, sagot ni Carlos. Sus, anak mo yun oh. Sige na, aminin mo na sa akin. Hindi ko naman ipagsasabi, biro ni Andres. Binato ni Carlos si Andres ng ballpen. Tumigil ka. Paano ako magkakaanak? Sino naman nanay nun? Saka kung may anak ako, hindi ko ipapakita sa iyo. Hoan mo pa ng ubo ng utak mo, banat ni Carlos. Kung magkausap kayo, parang wala kayo sa office, napaayos ng upo ang magkaibigan nang lumitaw si Joven. Hi, Uncle Joven. Guwapo mo ngayon ah, bati ni Andres kay Joven. Papa, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Carlos sa ama. Hindi ba kita pwedeng puntahan dito? Tanong ng matanda. Ayaw ka siguro makita, Uncle. Ganyan ugali niyan, masama. Pinagtitiisan ko lang ugali niyan, banat ni Andres. Ballpen naman na ang binato ni Carlos sa kaibigan niya na tawa ng tawa. Huwag mo nang pansinin yan, Papa. Kakasinghot niya yan ng katol saad ni Carlos. Tumahimik na kayo. Ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Yung ate mo nakakadalawang anak na. Pero ikaw, may plano ka bang bigyan kami ng mama mo ng apo? Tanong ni Joven. Papa naman, ang daming dapat gawin dito. Saka 28 pa lang ako no, sagot ni Carlos. Masyado nang matanda ang 28. Uncle, dapat nga may apo ka na Carlos. I'm very disappointed my friend, singit ni Andres. Ikaw ba, Andres, ay nakakatulog ng maayos? Tanong ni Joven kay Andres. Guwapo kong puyat, Uncle. Ano, nakangising tanong ni Andres. Ha, bakit ba ako nagkaroon ng kaibigan na adik? Stress na, saad ni Carlos. Ikaw naman, maghanap ka na ng babaeng mapapangasawa mo, saad ni Joven sa anak. Sige po, Chairman, sagot ni Carlos. Uncle, ano ba gusto mong maging asawa ni Carlos? Tanong ni Andres. Maganda, matalino, tsaka mabait at mahalang anak ko, sagot ni Joven. Sa mga salitang sinabi ni Joven ay isang babae lang ang pumasok sa isip ng binata. Akala niya ay nakalimutan na niya ito. Pero nang masilayan ulit ng mata niya ang ex-girlfriend ay bumalik lahat sa kanya. Napangisi naman si Andres na makitang tulala ang kaibigan. Isabela, pang-iinis ni Andres. Napatingin naman si Carlos sa kaibigan nang marinig ang pangalan ng ex-girlfriend niya. Sinong Isabela? Takang tanong ni Joven. Huwag na nga nating pag-usapan ang pag-aasawa ko. Mag-aasawa ako. Maghanda na ako. Papa, umalis na kayo dito at meron pa akong trabaho, buong taboy ni Carlos kina Rose at Andres. Doon tayo sa office mo, may sasabihin ako sa'yo. Basta hingi kong pera, kahit 2 milyon lang, biro pa ni Andres. Napailing na lang si Carlos sa kaibigan niya. Nag-focus ito sa trabaho, pero after ng busy na araw ay muling bumalik ang binata sa lugar kung saan nakita si Isabela. Pakiramdam ko magkikita tayo ulit, Isabela, saad ni Carlos bago ito umalis sa lugar. Sa kanyang office, busy na naman ang lahat. Sir Carlos, nasa line po si Mr. Chua. Gusto po kayong makausap, saad ng secretary ni Carlos. Agad na sinagot ni Carlos ang telephone sa tabi niya.
Hi, good afternoon Mr. Chua, bati ni Carlos. Good afternoon, President Carlos. Meron akong pinadalang design na gamit ngayon sa'yo. Kindly check it kung magugustuhan mo at baka pwede na nating pag-usapan ng formal way, paliwanag ni Mr. Chua kay Carlos. I'll check it first, palm ni Carlos. Pagbaba niya ng telepono ay bumalik siya sa kanyang ginagawa. Hindi na siya interesadong mag-invest kay Mr. Chua dahil wala naman siyang interest sa mga designer clothes. Hi Mr. Pogi, napangiti si Carlos na makita si Luis na pumasok sa loob ng office niya, kasama ang kanyang secretary. Oh, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Carlos. Sinabihan niya ang mga guard na papasukin si Luis sa kanilang building dahil kaibigan niya ito kaya labas-pasok ang bata sa building nila. Carlos, for you. Luto yan ni Mama bago siya pumasok sa trabaho, saad ni Luis. Tinitigan ni Carlos ang dala ng bata at laman nun ay spaghetti at cake. Birthday mo? Takang tanong ni Carlos. Agad namang tumango si Luis, 8 na ako at malapit na akong mag-10, sagot ni Luis. Hindi ko alam na birthday mo. Wala tuloy akong regalo sa'yo. Ayos lang po, hindi naman ako mahilig sa laruan, sagot ni Luis. Sige, ano bang gusto mo? Tanong ni Carlos. Gusto kong makita si Papa. Nasa Korea daw siya at ang mahal ng pamasahe kaya hindi kami makapunta ni Mama para makita siya, sagot ni Luis. Mahal po bang pamasahe doon? Ilang jeep po bang sasakyan namin? Natawa si Carlos dahil sa inosenteng bata sa harapan. Airplane ang sinasakyan para makapunta sa Korea, sagot ni Carlos. Ayokong sumakay sa airplane. Takot ako sa mataas, sagot ni Luis. Takot din ako sa mataas. Pero pag nasa loob ka na ng airplane hindi mo naman makikita ang labas, paliwanag ni Carlos sa bata. Talaga, magtitinda po ako ng maraming candy para meron na po kaming pamasahe ni Mama, nakangiting sabi ni Luis. Pag merong time ang mama mo, sabihin mo magkita kami. Ako na ang magbibigay ng pamasahe nyo sa Korea, offer ni Carlos. Biglang tumakbo si Luis palapit kay Carlos. Sabayak talaga po makikita ko na si Papa. Tsaka mayayakap ko na siya, masayang tanong ni Luis. Yes, dahil binigyan mo ako ng spaghetti at yun ang regalo ko sa'yo, sagot ni Carlos. Thank you po Mr. Pogi, masayang saad ni Luis. Saglit lang ang tinagal ni Luis sa office ni Carlos dahil kailangan ng magtrabaho ni Carlos. Hapon na nang makauwi si Luis sa apartment nila. Medyo malayo ang nilalakad niya pero kasama naman niya ang iba pa niyang mga pinsan na nagtitinda din ng mga candy. Iba-iba lang sila ng pwesto. Pagpasok ng bata sa loob ng bahay nila ay nagulat ito nang makita ang ina na nakaupo sa sofa, naka-cross legs na naghihintay sa kanya. Saan ka galing? Tanong ni Isabela sa kanyang anak. Nagtinda ka ba ulit ng candy? Seryosong tanong. Hindi makasagot si Luis dahil hindi niya kayang magsinungaling sa mama niya. Face the wall, utos ni Isabela. Mama, sumama lang po ako kila kuya, sagot ni Luis. Bakit ka ba nagtitinda ng candy? Ano bang gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Delikado sa batang kagaya mo na magtinda sa mga madaming tao tapos tumatakas ka pa, sermon ni Isabela. Gusto kong mag-ipon ng pera para makapunta tayo sa Korea, iyak ni Luis. Ano naman ang gagawin natin sa Korea? Takang tanong ni Isabela. Pauwiin ko na si Papa. Lagi kasi akong inaasar ng mga kaklase ko na wala akong papa. Biglang nag-iba ang mood ni Isabela. Nilapitan niya ang anak at hinarap ito sa kanya. Pinunasan niya ang luha ng bata. Busy pa ang papa mo. Huwag mo na lang silang pansinin. Okay, pagpapakalma ni Isabela sa anak. Tumakbo na lang si Luis sa loob ng kwarto niya. Napahinga na lang ng malalim si Isabela. Masyado ka pang bata para maintindihan lahat, saad ni Isabela sa sarili. Paglipat ng araw ay panibagong trabaho na naman ang kanyang gagawin. Isang assistant designer si Isabela at pangarap niyang maging isang sikat na designer, pero hindi sapat ang gawa niya dahil sa kanyang educational background. Umayos ang tindig ni Isabela nang makita niya ang secretary ni Mr. Chua. Gusto niya kasing ipakita ang mga designs niya sa boss nila, pero kung ipapadala niya lang yun sa email ay siguradong babaliwalain lang ito. Miss Jane, ang ganda mo yata ngayon ah, nakangiting bati ni Isabela kay Jane habang sinasabay niya itong maglakad. Anong kailangan mo? Tanong ni Jane dahil kilala na niya si Isabela. Nilabas ni Isabela ang mga papel na mula sa folder na hawak niya. Baka pwede mo naman pong i-present kay Mr.
Chua, request ni Isabela. Tinitigan ni Jane ang mga design ng katabi. Sige, ibibigay ko sa kanya, sagot ni Jane. Lumawak ang ngiti sa labi ni Isabela at parang nagningning ang mga mata nito. Totoo, super, thank you. The best talaga, masayang sagot ni Isabela. Ibibigay ko lang sa kanya, pero hindi ko maipapangako na bibigyan niya ito ng oras. Ayos lang. Nagbabaka sakali lang ako, masaya pa ring saad ni Isabela. Dapat ililibre mo ako ng kape nito, biro pa ni Jane. Don't worry, sagot ko na ang kape mo, tugon pa ni Isabela. Tinalikuran siya ni Jane para umakyat na sa taas, pero meron itong naisip na mas magandang bagay. Kung siya kasi ang tatanungin ay malaki ang potensyal ng mga designs ni Isabela. Miss Isabela, gusto mo bang mag-assist sa meeting ni Mr. Chua para personal mong ibigay ito sa kanya? Meron ding ibang mga designers and investors ang kasama. Ikaw na lang ang gumawa ng paraan kung paano mo ito maipapakita sa kanila, suggestion ni Jane. Agad na lumapit si Isabela sa secretary. Hindi ba ako mapapag-alitan? Alalang tanong ni Isabela. Ano ba naman ang mapapag-alitan kung pangarap mo naman ang kapalit? Nakangising sagot ni Jane. Hinawakan ni Jane ang kamay ng dalaga at binalik ang papel kay Isabela. Kung hindi kay Mr. Chua, baka sa iba may kumuha ng design mo. Alam mo naman na hindi nakukuha sa charm si Mr. Chua, paliwanag pa ni Jane. Send ko na lang sa'yo yung details, dagdag niya. Salamat talaga Miss Jane, ngumiti lang si Jane. No worry, sagot sa kanya bago umalis ang sekretarya. Matapos nga ng ilang araw ay hindi binaygo ni Jane si Isabela. Sinend dito ang details. Sa oras ng meeting ay pumunta si Isabela ng maaga sa meeting room para iayos niya ang mga gagamitin. Paimpol niyang nilagay ang design niya sa mga documents. Wala siyang ibang intensyon kung hindi ang ipakita lang ang gawa niya. Nagsimula na ang meeting at nakita ni Isabela ang isang babae na merong dalang mga tubig. Miss, sa loob ba yan? Tanong ni Isabela. Opo, sagot agad nito sa kanya at balak nang pumasok sa loob pero mabilis na hinarang ni Isabela ang babae. Pwede bang ako na lang yung magdala? Utos kasi ni Mr. Chua na walang ibang tao ang papasok sa loob, paliwanag ni Isabela. Sige po, ikaw na lang po, sagot nito sa kanya. Kinuha ni Isabela ang plastic na merong laman ng bote ng tubig. Agad siyang pumasok sa loob, dahan-dahan lang ang mga galaw niya dahil mga bigatin ang mga kamiting ni Mr. Chua. Hindi siya makatingin ng maayos sa mga tao sa loob dahil bukod sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya sa kaba, isa-isa na niyang binigyan ang mga stakeholders ng tubig. Pero nanlaki ang mata niya nang paglapag niya ng tubig sa table ng isang lalaki ay nakita nitong tinitingnan ang design niya. Thank you. Natigilan si Carlos nang paglingon niya sa nagbibigay ng tubig ay ang babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Napaatras naman si Isabela nang makita ang lalaki. Ilang taon na niyang hindi nakikita. Napatingin ang lahat sa dalawa nang biglang tumayo si Carlos sa babae na hindi inaalis ang tingin kay Isabela. President Carlos, is there something wrong? Tak ang tanong ni Mr. Chua. President, tak ang tanong ni Isabela. Kumusta? Unang salitang nasabi ni Carlos. Okay lang, mabilis na sagot ni Isabela. Umalis na siya sa harapan ni Carlos at pinagpatuloy ni Isabela ang pagbibigay ng tubig. Nang lumabas si Isabela ay agad naman na lumabas si Carlos para sundan ang kanyang ex-girlfriend, pero paglabas niya ay nawala agad ang dalaga. Hawak-hawak pa rin ni Carlos ang papel kung saan nakalagay ang design ni Isabela. President, hinihintay po kayo sa loob, tawag kay Carlos. Huling tingin sa paligid ni Carlos para hanapin si Isabela, pero maski anino man ay hindi na niya nakita pa kaya bumalik na lang ito sa meeting. After ng presentation ay hindi nakita ni Carlos ang design na hawak-hawak niya. Bakit wala ta? Tak ang tanong ni Carlos. Tumingin ang lahat kay Carlos. Tinitigan nila ang sinasabi ni Carlos, pero wala naman yun sa mga design na ipapakita. Wala namang interest si Carlos para pumunta dito, pero pinilit siya ng kanyang ate na pumunta para maging proxy nito, pero yung design na hawak niya ay hindi maalis sa kamay niya. Baka po ay scratch lang yan, sagot kay Carlos. Hindi ito mukhang scratch. I like the design. Ipapakita ko to sa ate ko, sagot ni Carlos. Sa amin yan Hindi lang nasama sa presentation, sagot ni Mr. Chua. Gusto kong makausap yung designer, saad ni Carlos. Okay President Carlos,
Magbibigay kami ng ibang schedule para sa meeting mo sa aming designer, sagot ni Mr. Chua. Tumango na naman si Carlos. After ng meeting ay sinubukan niya pang maglibot sa building nila Mr. Chua para hanapin si Isabela, pero dahil sa kailangan na niyang umalis ay hindi na niya nagawa pang makita ang kanyang ex-girlfriend. Pag-uwi ng bahay ni Isabela ay nakita niyang anak nitong naglalagay ng pera sa kanyang piggy bank. Napahinga ng malalim si Isabela dahil alam niyang nagtinda na naman ito ng candy sa kalsada. Tapos mo na ba yung assignment mo? Tanong ni Isabela sa anak. Biglang tinago ni Luis ang piggy bank nito sa kanyang likuran dahil sa gulat. Opo, Mama, sagot ni Luis. Tara nga dito. Huwag ka na kasing magtinda sa kalsada ng mga candy. Bibigyan na lang kita ng pera, saad ni Isabela sa anak nang makalapit ito sa kanya. Mag-aral ka ng mabuti para matupad mo yung mga pangarap mo. Ano bang gusto mo paglaki? Tanong ni Isabela. President, mabilis na sagot ni Luis. NBI Pinas, ang tanong ni Isabela. Mabilis na umiling si Luis. Nang malaking building, sagot ng bata. Napangiti naman si Isabela. Huwag ka nang magtinda at mag-focus ka na sa pag-aaral para someday maging president ka, paliwanag ni Isabela. Sige po, Mama, masiglang sagot ng anak. Hinawakan ni Isabela ang ulo ng anak at ginulo ang buhok nito. Napangiti naman si Luis sa bakasyon sa ina. Si Isabela lang ang pinapayagan ng bata na makahawak sa kanyang ulo. After nilang mag-usap ng mag-ina ay kumain na sila ng dinner at natulog na. Paglipas ng araw ay nagpatuloy sa pagtatrabaho si Isabela. Sino ang may gawa nito? Napatingin ang lahat ng merong sumigaw sa office nila. Nanlaki ang mata ni Isabela nang makita ang design niya. Bigla naman itong kinabahan dahil baka nasira niya ang meeting kaya siya pinapahanap ngayon. Wala, tanong pa. Biglang lumitaw si Jane kaya napayuko si Isabela. Lalo siyang kinabahan nang lumapit sa kanya si Jane. Nakalimutan mong lagyan ng signature ong design mo, saad ni Jane. Nilapitan siya ng tauhan ni Mr. Chua kaya napapikit ito. Ikaw ba ang may gawa nito? Tanong sa kanya. Oo po, nahihiyang sagot ni Isabela. Pinapatawag ka ni Mr. Chua sa taas. Napahinga ng malalim si Isabela. Sinama siya ng tauhan ni Mr. Chua sa office at nadatnan niya ang CEO na nakaupo. Sir Chua, tawag ni Isabela. Saong designer, ang tanong ni Mr. Chua. Yes sir, sagot ni Jane. Maupo ka, offer ni Mr. Chua sa kanya. Hindi alam ni Isabela kung ano ang ipapalusot niya. Nag-iisip na rin ito ng mga sasabihin sa CEO at isa rin ay nag-iisip na rin ito kung saan pwedeng mag-apply pag natanggal siya sa trabaho. Gagawin kita sa isa naming designer, will you accept it? Offer ni Mr. Chua. Napataas ang dalawang kilay ni Isabela at para itong nabingi sa narinig. Po, tanong ni Isabela. One of our future investor wants your design. Maybe he saw your potential at gusto kanyang ikaw ang gumawa ng mga designer clothes, paliwanag ni Mr. Chua. Napahawak naman sa bibig si Isabela at hindi makapaniwalang tumingin kay Jane. Are you serious po sir? May mag-o-offer sa design ko, hindi makapaniwala ang tanong ni Isabela. Tumango ang CEO sa kanya kaya lalong lumawak ang ngiti ng dalaga. This is not yet final. Pero kung makukuha mo ang unang investor, gagawin kitang permanent designer ng ating company. If magiging maganda ang career mo, I will promote you to higher position. Hindi mapigilan ni Isabela ang maluhad dahil sa saya dahil yung pangarap niya ay mukhang matutupad na nito. I will try my best po, walang paglagyan ng saya na saad ni Isabela. No, do your best. Malaking investment ang mangyayari kung makukuha natin sila, saad ni Mr. Chua. Nilahad ng CEO ang kamay niya para makipag-shake hands kay Isabela. Wala namang sinayang na oras si Isabela at tinanggap ang kamay ng kanilang boss. Paglabas niya ng office ay hindi maalis ang ngiti sa labi ni Isabela. Para siyang nananaginip sa mga nalaman niya. Sobrang saya ng puso ko, kinikilig niyang saad. After ng working hour ni Isabela ay uuwi na ito, pero dahil sa magandang balita ay bibili siya ng ice cream para sa anak niya at fried chicken. Isabela, napalingon si Isabela sa kanyang gilid nang marinig niya ang pangalan niya. Natigilan siya nang makita ang lalaking pamilyar sa kanya. Wow, ikaw nga, shit, masayang saad ni Andres. Agad itong lumapit sa babae para tingnan ng malapitan. Ang ganda mo pa rin napatingin naman si Andres dahil babayaran na ni Isabela ang bibilhin nito.
Ako na dyan. Libre ko na sayo, binayaran ni Andres ang pagkain na binili ni Isabela. Thank you, sagot ni Isabela. Aalis na dapat si Isabela pero hinaranggan siya ni Andres. Hindi mo ba ako natatandaan? Best friend ako ng ex-boyfriend mo, pagpapakilala ng binata. Nagmamadali kasi ako, Andres, palom ni Isabela. Wait, last na, inakbayan ni Andres si Isabela sabay kuhan ng picture nilang dalawa. Iinggitin ko lang si Carlos. Single pa rin yun. Alam kong hindi pa siya nakaka-move on sa'yo, banat ni Andres. Ikaw, may asawa ka na ba, Naz? Ano ba yun? Takang tanong ni Andres nang biglang nawala sa gilid niya si Isabela. Sa kinabukasan ay pinuntahan ni Andres ang kaibigan niya na busy sa pagtatrabaho. Kumapit ka, hindi mo kakayanin ang nilalaman ng phone ko, bungad ni Andres sa kaibigan. Marami akong ginagawa, doon ka muna sa malayo, sagot ni Carlos na hindi maalis ang tingin sa ginagawa. Boom! Nilapag ni Andres ang phone niya sa papel na binabasa ni Carlos at nasa screen noon ang picture nila ni Isabela. Maganda pa rin, right? Nakangising tanong ni Andres. Kukunin na dapat ni Carlos ang phone ng kaibigan nang mabilis na hinablat iyon ni Andres. 5 milyon kapalit ng picture. Tumayo si Carlos at nilapitan si Andres sabay agaw ng phone ng kaibigan para tingnan ang picture. Saan mo siya nakita? Seryosong tanong ni Carlos. 5 milyon para sa information na gusto mo, nakangisi nitong sagot. Sinaman siya ng tingin ni Carlos na. Ako matatakot sa ganyang tingin. Pero dahil kaibigan naman kita, sige na, magsasalita na ako, sagot ni Andres. Sa fast food, bumili ng chicken, sagot ni Andres. Pero alam mo, dama ko, as in feel ko na may galit siya sa iyo, saad ni Andres. Bakit? Meron ba siyang sinabi tungkol sa akin? Takang tanong ni Carlos. Hindi. Sinabi kong kaibigan mo ako biglang nawala. Parang nandidiri sa iyo, biro pa ni Andres. Galit siya sa akin. Nagkita kami sa company ni Mr. Chua. Bigla na lang siyang lumayo nang makita niya ako, sagot ni Carlos. I told you, nandidiri siya sa iyo, banat ni Andres. Tumahimik ka. Baka naduduwal sa pagmumukha mo kaya nilayuan ka. Bawi ni Carlos sa kaibigan. Swerte nga niya at nakita niya ang mukha ko. Ano? Sagot ni Andres. Pakiramdam ko talaga, meron kang ginawa dati kaya mailap siya sa iyo, sabi ni Carlos. Babero ka ano? Grabe, kung sino pa yung pangit, siya pa yung mga babero, pailing-iling na saad ni Andres. Huwag mo akong itulad sa iyo. Maayos kaming naghiwalay nung college, baka busy lang siya kaya siya nagmamadaling umalis, paliwanag ni Carlos. Okay, sabi mo eh. Kwento mo yan, very good ka dyan, sagot ni Andres. Lunchtime, bumaba ng building si Carlos para kumain. Medyo late na ang pagkain niya. Paglabas niya ng building ay nakita niya si Luis na nagtitinda na naman ng candy sa labas. Pogi, sigaw ni Luis nang makita siya. Automatic na ang ngiti ng binata sa tuwing nakikita niya ang bata. Gusto mo pong candy? Tanong ni Luis. Hindi. Gusto kong kumain, samahan mo ako, aya ni Andres. Wala pa akong benta eh, sagot ng bata. Libre na kita, nakangiting saad ni Carlos. Sige po, masayang sagot ni Luis. Kumain lang silang dalawa sa fast food chain dahil iyon ang gusto ni Luis. Nasabi mo na ba sa mama mo yung tungkol sa offer ko? Tanong ni Carlos. Umiling yung bata bilang sagot. Busy si mama, na-promote daw kasi siya sa trabaho. Tapos baka magalit siya sa akin pag nalaman niya nakikipag-usap ako sa strangers. Akala ko ba magkaibigan tayo? Tanong ni Carlos. Sabihin mo sa mama mo magkaibigan tayo. Sige po, Mr. Pogi. Matapos nilang kumain ay naglakad na sila pabalik sa building pero habang naglalakad ay nakakita ng ice cream si Luis. Pogi, ililibre kita ng ice cream, nakangiting saad ni Luis. Tumango naman si Carlos at pinuntahan nila ang nagtitinda. 2.5 po, bili ng bata. Habang kumakain silang dalawa ng ice cream ay parang nakakalimutan ni Carlos na mayroon siyang meeting ng 2:00 dahil nag-e-enjoy siya kasama si Luis. Ang cute naman ng anak mo, saad ng matandang babae kay Carlos. Mabilis namang umiling si Luis. Friend ko po siya, nasa Korea po ang papa ko, saad ni Luis. Kapatid mong papa niya, tanong ng matanda kay Carlos. Umiling si Carlos. Hindi po, sagot ni Carlos. Talaga, magkamukha kayo kaya akala ko'y anak mo, sagot ng matanda.
Pogi din ako, bibong tanong ni Luis. Super pogi, sagot sa kanya. Ilang minuto ang lumipas ay tinawagan na si Carlos dahil meron itong meeting. Meron pa akong trabaho, paalam ni Carlos sa bata. Kinuha niya lahat ng tinda ni Luis at binigay ang 1,000 sa bata. Umuwi ka na at magpahinga, saad ni Carlos sa bata. Thank you, Mr. Pogi. Paalam, ni Luis. Nagmamadaling umalis si Carlos dahil naghihintay na raw sa kanya ang gamitin niya. Pagpasok niya sa office ay naghahabol pa ito ng hininga. I'm sorry, meron akong ginawa, Isabela, gulat na tawag ni Carlos. Hindi rin makapaniwala si Isabela na makita si Carlos ngayon. Ikaw yung designer, gulat na tanong ni Carlos. Hindi nagsalita si Isabela, pero base sa hawak nitong folder ay mukhang si Isabela nga. Ako yung pinadala ni Mr. Chua para i-present sa mga design, sagot ni Isabela sabay abot ng folder kay Carlos. Maupo ka muna, offer ni Carlos. Chinek ni Carlos ang mga design. Ang totoo ay familiar ako sa mga design. Hindi ko naman inakala na ikaw pala yung may gawa ng mga to, paliwanag ni Carlos. Seryoso lang si Isabela at pinaliwanag lahat kay Carlos. Kilala na niya ang babaeng kaharap niya. Alam na rin nito kung paano gumawa kaya hindi na kailangan pang magduda ni Carlos na kakayanin nito. Pasabi kay Mr. Chua magkita na lang kami sa sign ng contract, sagot ni Carlos. Approve, tak ang tanong ni Isabela. Tumango si Carlos. Ang ate ko ang maghahandle niyan pero since wala pa siya, ako muna ang mamamahala, paliwanag niya. Bakit ang bilis mong I-approve? Dahil ba sa akin? Seryosong tanong ni Isabela. Hindi ko alam na ikaw yung may gawa niyan. Unang tingin ko palang iba na yung pakiramdam ko. Yung design yung tinitingnan ko at hindi yung designer, sagot ni Carlos. Napatango naman si Isabela. Kung ganoon ay sasabihin ko na kay Mr. Chua ang lahat. Thank you sa oras mo, paalam ni Isabela. Nakipag-shake siya kay Carlos pero nang balak na niyang hilahin ang kamay niya ay hinigpitan ni Carlos. Kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Tanong ni Carlos. Hinayla ni Isabela ang kamay niya. May anak na ako, seryosong sagot ni Isabela. Ah, may asawa ka na. Congrats, nakangiting saad ni Carlos. Tumiikod si Isabela para maglakad paalis. I'm so glad na natupad mo yung pangarap mong maging designer, napatingin sa paglalakad si Isabela. Thank you, masaya din ako na natupad mo yung gusto mo, sagot ni Isabela sabay labas ng office. Napahinga naman siya ng malalim dahil sa sobrang kaba. Ilang taon silang hindi nag-usap at nanginginig ang buong katawan niya dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Pero ang napangiti si Isabela na hawak na niya ang approved proposal na ginawa niya. Agad na umalis na si Isabela sa lugar para i-report ang nangyari sa meeting nila. Paglipas ng araw ay lumabas si Carlos sa labas ng kanyang building. This time si Luis na ang dahilan. Magaan ang loob niya sa bata at pakiramdam niya ay kailangan niya ng ingay sa paligid niya ngayon. Dinala ni Carlos si Luis sa loob ng kanyang office para doon na lang sila kumain. Parang malungkot ka Mr. Pogi, pansin ng bata. Napahinga ng malalim si Carlos. Ang sakit kasi nang nalaman ko, sagot ni Carlos. Ano po yun? Iniwan ka ng girlfriend mo, napangisi si Carlos. Hindi, bumalik yung dati kong girlfriend pero hindi na kami pwede, sagot ni Carlos. Bakit? Inosenteng tanong ng bata. Hindi alam ni Carlos kung tama ba na sabihin niya kay Luis ang ganitong bagay. May iba na siyang mahal, sagot ni Carlos. Maganda ba siya? Tumango si Carlos. Yung ganda niya simula dati hanggang ngayon ay walang nagbabago, sagot ni Carlos. Pwede ko bang makita pero si mama lang yung maganda para sa akin nakangiting saad ni Luis. Kinuha ni Carlos ang phone niya at balak na ipakita sa bata ang picture ni Isabela. Pero nang titigan na ni Luis ang picture ay biglang bumukas ang pinto ng office. Wala ka bang pagkain dyan? Nagugutom ako. Oh, bakit nandyan na naman yung bata na yan? Tanong ni Miguel. Tinago ni Carlos ang phone niya at napatayo ito na makita ang kaibigan. Hindi ka ba sanay kumatok? Puna ni Carlos. Ako na to. Bakit pa ako kakatok? Sagot ni Andres. Hello po, magalang na bati ni Luis. Hi little boy. Bati ni Andres pabalik. Pogi. Uuwi na po ako baka kasi dumating na si mama. Paalam ni Luis. Sige mag-ingat ka, sagot ni Carlos. Pagkaalis ng bata ay namuo naman ang ngiti sa labi ni Andres. Bakit? Pakiramdam ko gusto mo nang magkaanak.
Nabaitan lang ako kay Luis, sagot ni Carlos. Sus, kunwari ka pa. Di ba sabi mo pinagbabawalan niyan magtinda ng mama niya? Baka dahil doon kaya pumupunta yung bata dito. Mamaya demanda ka pa ng nanay niyan, paliwanag ni Andres. Nakikipagkaibigan lang ako sa bata, sagot ni Carlos. Hindi mo alam ang takbo ng utak ng mga tao sa paligid. Mamaya gamitin pa yung bata para pahirapan ka lalo na't nag-offer ka papuntang Korea, saad ni Andres. Ginagaya mo yung mga tao sa utak mo, banat ni Carlos. Ako na isang concerned citizen lang. Mabait si Luis, tapos, saad ni Carlos. Okay kumalma ka puso mo, natatawang saad ni Andres. Hindi ka pa ba uuwi? Naglakad si Carlos papunta sa kanyang table at umupo. Mamaya na, sobrang lakas ng ulan sa labas, meron yatang bagyo, sagot ni Andres. Napatayo bigla si Carlos at tinitigan ang labas ng kanyang office. Hala, paano makakauwi si Luis? Nag-aalalang tanong ni Carlos. Huwag mo na nga masyadong alalahanin yung. Okay ihatid mo, saad ni Andres at pinapanood na lang na nagmamadaling umalis ang kaibigan sa office. Hindi pansin ni Carlos na malakas na ang ulan ngayon dahil nag-e-enjoy itong kausap ang bata. Ngayon ay hinabol niya ang bata at sakto na nakita niya na nasa gilid si Luis at nakasilong sa tabi. Nilalamig na ang bata kaya agad na hinubad ni Carlos ang kanyang coat para ilagay sa bata. Ihahatid na kita, offer ni Carlos. Binuhat niya si Luis at inutusan ng kanyang driver na kunin ang kotse. Wow, ang ganda ng kotse mo, Mr. Pogi. Ang lamig, masayang saad ni Luis. Pag lumaki ka na at nag-aral ng maayos, magkakaganito ka rin ng kotse, sagot ni Carlos. Talaga po, kaya pala gusto ni Mama na mag-aral ako ng mabuti. Ilang minuto lang ang biyahe ay nasa bahay na sila ni Luis. Medyo papadilim na rin. Ibababa na lang sana ni Carlos ang bata nang hinawakan ni Luis ang kamay ni Carlos. Meron kaming ice cream sa ref. Gusto mong kumain, alok ni Luis. Umiling si Carlos. Hindi na, next time na lang kailangan ko nang umalis, sagot ni Carlos. Pero masarap yun, sagot ni Luis. Napakaamo ng mukha ng bata kaya biglang hindi kayang tanggihan ni Carlos ang alok. Sige pero mabilis lang ha, sagot ni Carlos. Pumasok sila sa loob. Lola, masayang tawag ni Luis. Napatingin naman ang matanda sa kasama ng kanyang apo. Good evening po, bati ni Carlos. Sino siya Luis? Hindi ba sabi ng mama mo na huwag kang sasama sa hindi mo kilala? Takang tanong ni Rose. Hindi naman siya stranger, kaibigan ko po siya, sagot ni Luis. Hello po ma'am, I'm Carlos, pagpapakilala ni Carlos sa matanda. Kaninong kotse yung nakaharang sa labas? Napatingin silang lahat sa pintuan nang pumasok si Isabela. Doon pinagpigan niya pa ang suot niya dahil sa konting basa sa ulan. Nang magtama ang tingin ng dalawa ay pareho silang natigilan. Mama, siya si Mr. Pogi, hindi siya stranger, friend ko siya. Ang sabi niya tutulungan niya tayo pumunta ng Korea. Napatingin si Carlos sa bata. Anak mo siya, gulat na tanong ni Carlos. Oo, mabilis na sagot ni Isabela. Iniwasan niya ang tingin ni Carlos. Mama, padala mo na si Luis sa kwarto niya, utos ni Isabela. Kakain pa kami ng ice cream ni Mr. Pogi, sagot ni Luis. Maligo ka muna. Nakakahiya sa bisita mo, baka mabaho ka na, saad ni Rose sa apo. Biglang umiyak ang bata dahil alam nitong aalis na si Carlos. Uuwi na iyak ni Luis. Hihintayin kita, sagot ni Carlos para kumalma si Luis. Agad naman na tumigil si Luis at sumunod sa lola niya. Sige na, umuwi ka na, malakas ang ulan at saka baka meron ka pang gagawin, saad ni Isabela. Hihintayin ko muna si Luis, sagot ni Carlos. Paano mo nakilala yung anak ko? Takang tanong ni Isabela. Nagtitinda siya sa gilid ng building, madalas ko siyang makita at binbentahan din niya ako, paliwanag ni Carlos. Huwag mo na siyang payagang magtinda doon, delikado sa isang batang kagaya niya sa labas, sagot ni Isabela. Nag-iipon siya para makapunta sa Korea pero kung gusto mong tumigil na si Luis, ay sasagutin ko na yung gastos niyo papunta sa Korea, gusto niyang makita ang papa niya, sagot ni Carlos. Salamat na lang pero hindi ko kailangan ng tulong mo, sagot ni Isabela. Matapos maligo ni Luis ay kumain sila ng ice cream habang si Isabela ay pinapanood lang ang dalawa na kumakain. Imdan mama, masiglang saad ni Luis.
Gumiti si Isabela at ginulo ang buhok ng anak niya. Very good. Nakatitig naman si Carlos kay Isabela sa kamay ni Isabela dahil naalala nito na mahilig din guluhin ni Isabela ang buhok niya at tanging si Isabela lang ang nakakahawak sa buhok niya. Tumayo na si Carlos. Aalis na ako. Paalam ni Carlos sa bata. Balik ka dito Mr. Pogi. Masarap magluto si Mama, saad ni Luis. Ngumiti naman si Carlos. Sige pag wala akong trabaho, sagot ni Carlos. Tumingin si Carlos kay Isabela. Aalis na ako. Paalam niya. Tipid na tango ang binigay ni Isabela sa lalaki at hinatid ito sa pintuan nila. Mag-ingat ka, saad ni Isabela bago isarado ang pinto ng kanilang bahay. Napahawak sa dibdib si Carlos dahil yung nararamdaman niya dati kay Isabela ayun pa rin yung nararamdaman niya ngayon. Nagkita ulit sila. Lumipas ang araw pero hindi lumilipas sa isip ni Carlos si Isabela. Sobra itong nanghihinayang bigla sa kanilang pinagsamahan na dalawa pero ngayon ay mananatili na lang sa alaala ang lahat. Natsalala ka ba sa kagwapuhan ko o may sayad na yang ulo mo? Napaayos ng upo sa swivel chair si Carlos at muling binalik ang tingin sa kanyang laptop. Nag-iisip lang ako, at saka sino ba yung may sayad sa ulo? Huwag mo nga akong idamay sa sakit mo, banat ni Carlos. Halos magdamag na ako dito sa office mo pero tulala ka lang dyan kaya hindi mo ako napansin, giit ni Andres. Hinawakan ni Andres ang ulo ng kaibigan pero dahil sa nakaayos ang buhok ni Carlos bigla niyang tinulak si Andres palayo sa kanya. Wow, galit na galit, parang hindi kaibigan puna ni Andres. Not my hair, seryosong sagot ni Carlos. Oo nga pala sorry, gusto ko lang naman malaman kung sinong iniisip mo pero dahil sa reaksyon mo si Isabela yan no, biro ni Andres. Si Luis, anak niya pala iyon, sagot agad ni Carlos. Nagkasalubong ang dalawang kilay ng binata. Yung batang kasama mo dito, takang tanong ni Andres. Oo, sagot agad ni Carlos. Bakit nagtitinda? Mahirap na ba sila nung nagkita kami? Hindi naman halata sa kanya na namumulubi ang itsura niya. Iba talaga pag maganda no, pansin ni Andres. Hindi, gusto lang ni Luis na magtinda para makapag-ipon ng pera para makita niya ang papa niya, sagot ni Carlos. Biglang umupo si Andres sa client chair. Alangya yung tatay siguro nung nabuntis ay iniwan sila kaya ayaw ipakita sa anak. Alam ko na yan, dami kong kilalang ganyan. Dapat sa mga lalaking iniiwan ng girlfriend nila after nabuntis ay putulin ang karapatang mabuhay sa mundo. Hindi natin alam yung story kaya tumahimik ka na dyan, saad ni Carlos. Grabe parang ang malas niya nung iniwan mo siya. Hindi na sumagot si Carlos dahil sa nararamdaman niya ngayon ay mukhang siyang minalas. Sa bahay nila Isabela habang nagdodrawing si Isabela ay lumapit ang mama niya sa kanya. Sinira ng anak mo, wala naman daw papa niya, baka hindi daw sa pupunta sa family day, saad ni Rose. Napatingin si Isabela sa card na punit-punit. Pwede naman tayong pumuntang tatlo pero ako lang yung walang papa, iyak ni Luis, nakakalabas lang sa kanyang kwarto. Ikaw na ang kumausap, saad ni Rose. Hindi kasi makakarating ang papa mo, sagot ni Isabela. Pero lalo lang umiyak si Luis, ayoko na rin pumunta, sigaw ni Luis sabay takbo sa kwarto. Puntahan mo na ang totoong ama niyan at ipakilala mo na si Luis. Nagkakaisip na yung bata at kailangan na niya ng ama niya, paliwanag ni Rose sa anak. Ang tagal niyang wala sa buhay namin. Kaya ko naman at masaya rin siya, sagot ni Isabela. Ikaw ang bahala, anak. Anak mo yan, saad ni Rose. Kinabukasan ay inihanda na ni Isabela ang pagkain ng kanyang anak. Ngunit hindi naman kinakain ng bata. Lola, hatid mo na po ako, aya ni Luis. Kumain ka na muna ng breakfast, saad ni Isabela. Tumakbo ang bata papunta sa kanyang lola. Kakain na lang kami sa labas. Kumain ka na at baka mahuli ka pa sa trabaho mo, sagot ni Rose kay Isabela. Umalis na ang maglola para ihatid si Luis sa kanyang school. Pagkatapos ng klase, si Luis ay pumunta sa Capitol kung saan ang building ni Carlos para magtinda ng candy. Saktong paglabas ni Carlos ay napansin niya si Luis. Lalapitan niya sana ang bata pero nakita nitong malayo ang tingin ni Luis kaya sinundan niya ang tingin ng bata at nakita niyang nakatingin sa direksyon ng isang lalaki na kasama ang anak niya. Luis, umuwi ka na at ayaw ng mama mo na nagtitinda ka dito, saad ni Carlos. Hindi naman niya ako love, nakangusong saad ni Luis. Bakit, tak ang tanong ni Carlos. Ayaw niya akong makasama si Papa.
Lahat ng classmate ko merong papa, biglang umiyak ang bata kaya binuhat ni Carlos yun para patahanan. Pwede naman ako. Pwede akong maging papa mo, sagot ni Carlos. Ipakilala mo ako sa mga classmates mo na ako ang papa mo talaga, Mr. Pogi. Biglang umiba ang mood ng bata. Tumango si Carlos bilang sagot. Uuwi na ako at sasabihin ko kay Lola na sama na kami sa family day, masayang saad ng bata. Napangiti naman si Carlos na makita si Luis na ganoon kasaya. Pagkabalik ni Carlos sa kanyang opisina ay sumulpot na naman ang kaibigan niya. Alam mo, kagabi ko pa to iniisip, Zet. Meron bang nangyari sa inyo ni Isabela? College era natin yan, yung time na gigil tayo, tanong ni Andres. Wala akong oras makipagbiruan, sagot ni Carlos. Meron o wala lang yung sagot, saad ni Andres. Meron pero hindi na kailangang pag-usapan yun, sagot ni Carlos. Are you sure na hindi sa'yo si Luis? Tanong ni Andres. Napatigil sa ginagawa si Carlos at tinitigan ng kaibigan. iPad na mo si Luis, malapit ka sa kanya. Baka lukso ng dugo at magaan ang loob mo sa kanya na parang tunay mong anak dito na pala ako hindi ko man lang alam, banat ni Andres. Gusto ko na siyang magsabi sa'yo, seryosong sagot ni Carlos. iPad na mo. Hindi niya yun sasabihin sa'yo dahil iniwan mo sila. Pakiramdam ko nga galit siya sa'yo napahinga ng malalim si Carlos. Naghirap siya kaya naiintindihan ko kung galit siya sa akin, sagot ni Carlos. Ako na lang magpapa, sagot ni Andres. Huwag kang mangingialam. Bumalik ka na sa trabaho mo, utos ni Carlos. So hahayaan mo na lang na magtinda yung anak mo sa labas. Mukhang pulubi sa labas pero not knowing na siya pala yung third generation ng pamilya mo, paliwanag ni Andres. Madami pa akong ginagawa, sagot ni Carlos. Pangit mo ka bonding, giit ni Andres bago umalis. Nakatingin sa laptop ang mata ni Carlos pero iba ang nililipad ng isip nito. Hindi na niya kailangan iPad na yung bata dahil gusto niya na kay Isabela mismo manggagaling ang lahat. Sa office ni Isabela, abala ito sa kanyang trabaho dahil ngayon palang magsisimula ang karera ng kanyang career hanggang sa nakatanggap ito ng tawag mula sa hindi kilalang number. Is this Miss Isabela del Mundo? Kaano-ano niyo po ba si Miguel Flores? Tanong mula sa kabilang linya. Yes po, sagot ni Isabela. Secret hospital po ito. Kailangan niyo pong puntahan ang anak niyo dahil naaksidente po siya, saad kay Isabela. Napatigil sa ginagawa si Isabela at parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Hindi na malaya na tumatakbo na pala siya palabas at agad na humanap ng sasakyan para makapunta sa ospital. Pagkapasok niya sa loob ay si Carlos ang nakita niya sa tapat ng emergency room. Type O yung bata, kailangan niyang masalinan ng dugo. Bago pa maubusan ng dugo ang bata, siblings and parents lang ang compatible sa kanya, saad ng doktor kay Carlos. Napatingin si Carlos kay Isabela na naluluhan na. Type B ako, umiiyak na sagot ni Isabela. Saan sa Korea yung tatay ni Luis? Ipapagamit namin yung private plane para makauwi siya dito agad. Napatingin si Carlos kay Isabela nang hawak siya nito. Dok, siya po yung tatay, saad ni Isabela. Ako, tak ang tanong ni Carlos. Ipapahanda ko na ang lahat, sagot ng doktor bago ito umalis. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Seryosong tanong ni Carlos. Kailangan na ng dugo ng anak mo. Mag-usap na lang tayo pag okay ng lahat, natatarantang sagot ni Isabela. Mama, anong ginagawa mo dito? Natigilan si Isabela na makita si Luis na tumatakbo palapit sa kanya at hindi niya alam kung saan nagmula. Luis, tumakbo at nilapitan ng bata. Chinek niya ang katawan ng bata kung mayroon ba itong sugat. Bakit ka po umiiyak? Nadapa lang naman po ako. Dinala ako ni Mr. Pogi dito sa ospital para gamutin ang sugat ko, nakangiting saad ni Luis. Napatingin naman si Isabela kay Carlos. Marami pa akong oras para makinig, saad ni Carlos. Pagkatapos nilang pumunta sa ospital ay dinala ni Carlos ang mag-ina sa bahay nila. Binigyan siya ng kape ni Isabela at hindi alam kung ano ang sasabihin dito. Bakit? Tanong agad ni Carlos. Kalmado lang ito dahil gustong makinig sa lahat ng salitang sasabihin ni Isabela sa kanya. Ilang linggo bago ka umalis ay nalaman kong buntis ako kay Luis. Hindi na kita inabala dahil bukod sa hindi kita matatawagan tak, ay alam kong busy ka na sa pag-aaral mo, paliwanag ni Isabela. Hindi mo natapos yung college. Naghiwalay tayo dahil gusto nating tuparin ang mga pangarap natin. Si Luis na yung pangarap ko, putol sa kanya.
Hindi kita pagbabawalan na lapitan pa siya pero baka hindi niya maintindihan na yung lalaking kaibigan niya lang dati ay tatay niya pala, paliwanag ni Isabela. Gusto mo pa rin ba ako? Tanong ni Carlos. Hindi ko alam pero sa tuwing nakikita ko si Luis, naaalala kita. Pakiramdam ko nga hindi tayo naghiwalay pero para sa sagot ng tanong mo kung gusto pa rin kita, I don't know, kalmadong saad ni Isabela. Meron ka na bang girlfriend o asawa? Tanong ni Isabela. Napangisi lang si Carlos. Rose sabay iling, I find it na hindi pa ako ready sa iba, sagot niya sabay tingin sa mata ni Isabela. Iniwasan naman yon ni Isabela at tinitigan lang ang hawak na baso. Dumating ang family day. Naghanap ng oras si Carlos para sa kanyang anak. Masaya ang nangyari. Nag-enjoy sila sa event lalo na si Luis dahil pakiramdam ng bata ay meron na siyang papa talaga. Mr. Pogi, thank you po. Pinalitan mo si Papa, masayang saad ni Luis. Napatingin si Carlos kay Isabela sabay buhat kay Luis. Call me Papa, nakangiting saad ni Carlos. Papa, tawag ni Luis. Lumawak ang ngiti ni Carlos sa kanyang labi nang marinig yun kay Luis. Parang sobrang saya ng puso niya na matawag na Papa ni Luis. I'm your Papa, saad ni Carlos at niyakap ang anak. Nasa Korea po ang papa ko, sagot ni Luis. No, nandito ako. Pwede mo akong makita kahit anong oras mo gusto, saad ni Carlos. Mama, totoo bang sinasabi niya na siya yung papa ko? Tanong ni Luis agad na tumango si Isabela bilang sagot. Napayakap naman si Carlos sa kanyang anak. Hindi na ako lalayo, bulong nito. Biglang umiyak si Luis kaya nataranta si Carlos. Oh, why are you crying? Nag-aalalang tanong ni Carlos. Luis, you are a big boy na. Why are you crying? Tanong ni Isabela. I love my papa, iyak nito. Cute, I love you din, sagot ni Carlos. Pagkatapos nila sa school ay kumain muna sila bago umuwi sa bahay. Hinatid ni Carlos ang mag-ina niya sa bahay. About the project, I will talk to my sister about it, saad ni Carlos. Please, huwag mo akong tulungan. Gusto ko tong gawin mag-isa, sagot ni Isabela. Mahirap, I know, pero kaya ko, putol ni Isabela. Napatango naman si Carlos kay Isabela. Kilala niya ang kaharap niya. See you, paalam ni Carlos bago umalis ng bahay. Matapos ang ilang buwan, patuloy lang ang magandang relasyon ng tatlo. Madalas na rin silang nagkikita hanggang sa si Carlos kasama ang anak sa fashion show na isa sa artist ay si Isabela. Gawa ng mama mo, turo ni Carlos kay Luis habang nagsisimulang lumabas ang mga model na suot ang design ni Isabela. Super ganda, puri ni Luis. Pagkatapos ng event ay pinuntahan ni Luis at Carlos si Isabela na merong bulaklak. Binigay ni Luis ang bulaklak. You are so galing mama, puri ni Luis. Thank you my baby, sabay halik kay Luis. Congrats, bati rin ni Carlos. Thank you, sagot ni Isabela. Nag-e-expect si Carlos na yakapin or bigyan din siya ng halik ni Isabela pero binalik nito ang atensyon kay Luis hanggang sa nahatid na niya ang mag-ina niya pero hindi pa rin mapakali si Carlos. Mag-ingat ka sa daan, saad ni Isabela. Tumalikod na ito para pumasok sa loob ng bahay. Wait, nilapitan ni Carlos si Isabela at tinitigan sa mga mata nito. Hindi ko na kaya, saad niya sabay yakap kay Isabela. Pwede ba? Pwede ba akong manligaw ulit? Tanong ni Carlos. Bakit? Napakawalay sa yakap si Carlos at tinitigan ang seryosong mukha ni Isabela. Hindi naman alam ni Carlos kung paano siya magsisimula dahil mahal pa rin. Bakit ka pa manliligaw? Meron na tayong anak, putol ni Isabela. Napakunot ang noon ni Carlos dahil hindi ma-process sa utak niya ang mga salita. What do you mean? Tak ang tanong ni Carlos. Bumisitang si Isabela at tinalikuran ng kausap sabay lakad. Agad namang tumakbo si Carlos para habulin si Isabela. Answer me. Naguguluhan na, saad ni Carlos. I know you already. Bakit kailangan mo pang manligaw? Napahawak sa bibig si Carlos kaya natawa naman si Isabela sa reaksyon ng lalaki. Umuwi ka na, utos ni Isabela. Kung magpo-propose ba ako ngayon tatanggapin mo? Tanong ni Carlos. Tinitigan ni Isabela ang mata ng lalaki. Nasan? Hamon ni Isabela. Bibili ako bukas na bukas, sagot ni Carlos. Kinuha ni Carlos ang resibo ng kanyang bulsa at pinaikot yun para gawing singsing. Papalitan ko totoo bukas na bukas, saad niya pa. Gumiti naman si Isabela at hinawakan ng kamay ng kasama. I'm always here. Hindi mo na kailangang ilagay sa akin yan, sagot ni Isabela.
Tinitigan ng lalaki si Isabela at hindi mapaglagyan ng ngiti nito sa labi. Can I kiss you? Tanong ni Carlos. Hinayla ni Isabela ang necktie ni Carlos at isang mabilis na halik ang binigay dito. Tinitigan ni Isabela ang buhok ni Carlos sabay gulo doon. See you tomorrow, paalam ni Carlos bago ito umalis. Kinabukasan ay si Carlos ang sumando kay Luis sa school nito dahil meron silang gagawin. Papa, sigaw ni Luis nang makita nito si Carlos. Pagkalapit ng bata ay agad na binuhat ni Carlos ito. Kinuha niya isang maliit na kahon sa kanyang bulsa at pinakita yon sa anak. Pwede mo ba tong ibigay sa mama mo? Tanong ni Carlos. Ano po to papa? Takang tanong ni Luis. A ring and ask your mama if she wants to marry me. Okay, saad ni Carlos. Agad na tumango ang bata kaya pag-uwi nila sa bahay ay nagmamadaling tumakbo si Luis papasok sa kanilang bahay. Mama, magpakasal na daw po kayo ni Papa, sigaw ni Luis sabay kuha ng singsing at sinuot ni Luis ang singsing sa kamay ng kanyang mama. Paano ba yan? Hindi ka na makakahindi, biro pa ni Carlos. Wala naman akong planong humindi, nakangising sagot ni Isabela. Agad na niyakap ni Carlos si Isabela dahil sa nangyari. Naghiwalay man sila ng matagal pero parang kahapon lang nangyari ang lahat at walang nagbago sa kanilang nararamdaman. Matapos ang ilang buwan ay nagpakasal na ang dalawa at nagsama silang tatlo para ipagpatuloy ang masayang pamilya nila. Wakas.